Tutuloy natin itong video dito ni Kulaong. The Greatest Paawa. Dito na tayo sa The Greatest Paawa. Grabe magpaawa talaga si Kulaong sa SOCMED, no? Napakatindi. Talagang etong si Kulaong ang pinaka the greatest pa victim din. Ganun ang niya. Ganun ang laging acting nito kahit naman noong nasa BJMP pa to o kaya nung hindi pa nakukulong noong panahon ng pandemya. Ganyan na talaga yan si Kulaong. Okay, eto. Okay, punta na tayo dito sa Greatest Paawa. Alam nyo mga ka-hombre ko, this is actually super foul. Kasi lagi niya pong ginagamit o lagi siyang gumagamit ng mga pangalan na malalaki. Alam nyo mga ka-hombre ko, ngayon nagpapaawa na lang yan. Kitang-kita naman ng lahat. Alam nyo, ako ay as in, durog na durog. Kung makikita nyo, ay palipat-lipat ho ako ng bahay. At dahil sa ginawa nila sa akin. Tinanggalan nila ako ng livelihood. Yung aking mga social media, pinagtatanggal na nila. But it's okay. For as long na nandiyan kayo, maraming salamat po. At patuloy ko ipaglalaban yung karapatan ninyo. Alam nyo kasi, nahuli kasi ang katarantaduhan at kabulastugan niya. Ganto kasi yan. Tulad niyan, madalas niyang gamitin sa pambubudol niya back in the day. Ang pangalan ni Senator Manny Pacquiao. Diyos ko, pag dilabas ko pa yung demanda sa akin ni Pacquiao na hindi siya nagbayad ng 1,700,000,000 sa kumpanya namin, mas lalo na siyang nasira. Kaya marami siyang napaniwalang mga OFW, tama? Pero, nung ginawa natin ng galaw at napapanood natin kay Senator Manny, tapos itinanggi siya ni Boss Manny, $30 million ang utang sa akin. Sino ba ito? Sino ba ito ba? Nagtatrack siya ito ba? Yung masisipay. Baka nagtatrack ito. anong nangyari? Biglang palaban na lang siya at itinatanggi na niya. Boss, kaya mo bang hamunin si Manny Pacquiao ng suntukan? Sabihin mo sa kanya, siya maghamon, darating ako. Sige. Wala ka mong gloves, ha? Kama-kamao. Laban ako dyan. Diba? Yan ho ang problema mga kahombre ko. Kasi madalas kong naririnig ito no, sa mga bobong publiko na fanatiko ng tao na ito o ng fanatiko ng DDS versus BBM. No? Guys, hindi ho ito politika. Pero hindi rin natin pwedeng iisang tabi ito. Hindi natin pwedeng takipan ng ating mga mata, ang ating mga tenga dito sa argumento na to kasi hindi ho maiaalis ng kahit na sino man ang pagkadelikado ng tao na ito sa publiko. Kasi meron at meron itong maloloko ng paulit-ulit, mga kahombre ko. Tandaan nyo yan. Kasi the more na aabante ang tao na ito sa social media o sa tunay na buhay, di ba? Nang libre siya, nang may freedom siya, nang hindi siya nakakulong, delikado ho ito. Kasi imagine niyo kung sino-sinong malalaking mga pangalan ang ginagamit niya, mga kahombre ko. Para lang paniwalaan siya. Ayan ho yung problema. Dito naman, mga kahombre ko, sa videong ito, nagpapasalamat si Norman Mangusin sa kanyang mga mami. Mami Edith,
yung nasa London, tsaka si Daddy Apple. Ma, Dad, Di saka kung hindi siya magpapaawa kasi, paano siya makakabudol? Sino magpapadala sa kanya ng pera? Kasi nababasa naman natin yung nababasa naman natin yung mga post ni Food Genius. 'Di ba? Nakikita natin na si Kulaong talaga ay namamalimos. Namamalimos talaga. Yun ang kitang-kita natin yun eh. Namamalimos siya sa Sokmed eh. Nanghihingi ng pangkain nila ni Casper. 'Di ba? Tapos wala daw pang Xerox, wala daw pang gasolina. Nakikita naman natin yun eh. Ngayon, kung hindi siya magpapawa sa Sokmed, wala na magpapadala. Videong ito, nagpapasalamat si Norman Mangusin sa kanyang mga mami. Mami Edith, yung nasa London, tsaka si Daddy Apple. Ma, Dad, maraming salamat po. Buwan-buwan umuwi kayo sa Pilipinas. Respect. Actually, hindi ko to napanood tong video na ito ni Kulaong. Ngayon ko lang narinig to eh. Tapos putya ang tawag niya doon kila Apple G, Mom at Dad. Natupad na yung pangarap ni Kulaong na may matawag na Mom at Dad kasi tawag niya sa kanyang kanyang nanay at tatay nanang at tatang. Spend a lot of money for a ticket just to visit me in jail. At hindi ko po sasayangin ito. Si Mami Selly, si Ma'am Merly, si Ma'am Raquel Gabila, yung pinakapaborito kong ina, si Melita Quilates, at yung kamukhang-kamukha ko, si Edith. Salamat po. Paborito daw niya si Nanay Melita Quilates kasi yun ang pinakagalante. At yun na nga naubos niya pera ng mga mamis na to, binaon pa niya sa utang. Alam niyo po ba meron sa dalawang mamis diyan ni Kulaong na dati ko pong nakakatawagan, nakakausap. Every weekend meron kaming family time kung tawagin, yung nagtatawagan kami 1 oras hanggang 2 oras. Itong dalawang mamis ni Kulaong kasi talagang anong sila sa akin, tuwan-tuwa sila sa akin at ramdam na ramdam ko yung nila, concern at pagmamahal nila sa akin, yung care nila. Tapos itong dalawang matanda na to ay nung nakakausap ko, sabi nga nila, anak, pag uwi namin, mag-aral ka na lang ng law. Kumuha ka ng abogasya. Kami bahala sa lahat ng gastusin mo, kami bahala sa pamilya mo, kami bahala sa baon mo, kami bahala sa titirahan mo, mag-aral ka na lang. Wala ka iintindihin kundi pag-aaral lang. Kasi nagagalingan sila sa akin sa pagsasalita, diretso-diretso daw ako magsalita, hindi daw ako, walang paligoy-ligoy, yung talagang number 1 na tagapagtanggol talaga ni Kulaong. Yun ang nakikita nila sa akin. Alam nyo, ang sabi nila sa akin, nung nakakausap ko sila, around 2020 yun, sabi nila sa akin, next year, uuwi na sila. For good. Yan ang sabi next year, uuwi na kami for good. Or another next year. Hindi aabot ng 2026. Hanggang ngayon po, nandun pa rin sila sa abroad. Bakit? Inubos ni Kulaong mga ipon nila. Kasi nang babait nitong mga mamis na ito. Grabe kababait nitong mga to. Talagang as in, napakababait. Kaya sinagpang ni Kulaong ang pagkakataon. Utangan ba naman ng 2 milyon yung isa? Yung isa 1 milyon. Akala mo may patagong pera kung makahingi. Akala mo talagang kadugo niya kung hingan ng pera. Yung binibintang kahapon ni Kulaong kay Boss Leg. Wala si Boss Leg, lang yung pipitsugin lang yun na scammer. Natuto lang kay Kulaong. Pero itong si Kulaong,
Ito talaga makapalang muka. Kapag ito mang-i-scam, siya pa ang nagmamadali. May deadline pa. Nakita nyo naman yung mga post ni Food Genius, yung sa screenshot sa GC. Ganyang katindi si Kulaong. Kaya naawa ako doon sa dalawang nanay. Noon ngang minsan, nagtawagan kami ni Kuya Nasukir. Nagkatawagan kami at sinabi nga ni Kuya Nasukir na kinakamusta ako nitong dalawang mamis na ito. Sinabi ko kagad kay Joy. Sabi ni Joy, nakakamiss naman sila nanay. Kasi dati para kaming mga mga LDR na magnananay. Parang kami mga nasa malalayong lugar, magkakalayo kami, nagtatawagan lang, LDR. Ganun ang relasyon namin. Ay, talagang inubos ni Kulaong. Kaya sinabi nga niya dito, favorite daw niya si Nay Melita. Kasi yun talaga ang pinaka mabait. Pag may kailangan ka dyan, hingi ng tulong, talagang bibigyan ka kagad niyan. Ako nga po nung dati, wala akong kahit ano man lang na hinihingi sa kanila. Sila po ang kusang magbibigay. Sasabihin pa sa'yo, sige anak, kapag hindi mo tinanggap yung token of appreciation namin, kapag di mo yan pag hindi mo binigay yung pangalan mo saka yung address mo at phone number dyan, papadalang ka namin. Pag hindi mo tinanggap, magtatampo kami sa'yo. Magugulat na lang ako nung binigay ko yung pangalan ko saka yung address sa Malaysia, sa Liberty Arc, sa Ampang UK, yung condo na tinitirhan namin. Magugulat na lang ako, mag-chat-chat yan. Anak, pinadalan ko kayo ni Joy. Weekend ngayon, mamasyal naman kayo, manood kayo sine, mag-dinner kayo sa labas. Mag-enjoy kayo. Wag puro vlog. Gugulat na lang ako, bigla akong papadalan. Yun ang sinamantala ni Kulaong. Siguro, binibigyan siya ni Nanay Melita. Kaya naging paborito niya. Bakit? Ikaw ba naman, bigyan ka 2 milyon, di mo magiging paboritong supporter? Diba, Kulaong? Kaya nakakaawa lang. Alam nyo kanina, nung pinapanood namin to ni Joy, kumakain kami, na-stop kami. Alam niyo, parang yung parang biglang nagbalik sa amin yung mga alaala namin kila nanay. Masyadong demanding pa talaga, mangungutang lang. Grabe itong anak ni Lucifer. Yun nga. Nakahanap ng scapegoat si Kulaong doon sa Bosley na yun. Pinapalabas niya na yun ang scam ng mga OFW. Tama po. Bukas may upload ako dyan. Maraming salamat. Ganun na rin po kila Ma'am Karen Whitmore. Ganun na rin po kila Ma'am Karen Whitmore. Ganun na rin po kila Ma'am Karen Whitmore. Isa rin sa napasalamatan ni Norman ay yung si Mami na Karen Whitmore. Pero mga kahombre ko, huwag niyong makakalimut-limutan na itinanggi niya rito. Interview, mami ko daw. Hindi ko kilala yung in-interview doon. Balita ko, sigurado ako 1,000,000%. Gawa-gawa nila yan. So ano nga ba ang totoo kay Norman? Ang totoo kay Norman ay sinungaling siya. Yan ang totoo, mga kahombre ko. At meron din dito na maririnig tayong leaked audio ni Norman kung saan Ito na yung huling araw na sasagutin kita. Pinangina mo. Oo. Totoo yan. Kuya Henry, kayang-kayang kupalin ng kupal talaga. Kaya. Ewan ko dito kay Alex, nagpapauto dito kay Kulaong. Kasi tingin ko, iisa sila ng hilig. Parehas nagkakasino. Parehas parokyano ng mga walker. Nakita ko dun kay Food Genius si Kulaong, lagi nagpapa-ispakol. Naku, baka hindi na ispakol ngayon to. Baka walker ng kinukuha nito. Ito, ang birth certificate ko. Late registered siya ng 91.
91, okay ba? Yun na yun. Yun na yung lahat yan. Basta 91 para tama. Kasi pagmatas palapit na pa ng 95 para. Sige boss. 5 taong, 5 Narinig niyo yung sabi dito ni Kulaong na stroke daw si Papa ng 5 taon. Sinong Papa? Kagapon lang, sinoutout mo si si tatang Berto mo Tapos ngayon na-stroke ng 5 taon. taong pamatas. Pwede rin siguro, mas maganda. 1986, 85, para mas maganda. Kaya na yun. 85. Ganun taon na pagkitan ba? Sige. Pwede na. Late registered noong 1985. Sige. Ganun na. Kaya na lang, para mas, para mawala ng lahat. Kaya lang gawin natin yung baguhin natin yung middle name. Sabi ko ng nanang. Baking. Ayun. Ito ang birth certificate ng mga anak ko. Ayan. Kita nyo dyan, ang tatay niya, Pacifico Marcos, tas nanay niya, si Manang Remy. Di ba nung nakaraang araw, may nagtanong dyan kung sinusuportahan pa daw ba o kinakalinga pa daw ba ng tatay niya si Kulaong. Kung ako tatay niyan baka ako pa pumatay dyan Ayan, ang birth certificate ng mga anak ko at birth certificate ko. 4 po yan. Talaga na yung iba. Okay? Ngayon, ang laki ng problema ng mga anak ni Kulaong. Bakit? Ang nakalagay sa birth certificate nila, pangalan, Francis Leo Marcos. Ngayon, wala namang Francis Leo Marcos. Paano yun? Ang tatay nila si Francis Leo Marcos pero hindi nag-e-exist. Walang pagkakakilanlan, wala sa PSA. Di kailangan nila mag-change name. To Mangusin. Kapag nag-change name sila, katakot-takot na problema yan. Bakit? Naku, dadaan pa yan sa notaryo, dadaan sa abogado, ilang balik ka sa PSA niyan. Napakahabang proseso. Tapos ito pa. Lahat ng lahat ng info mo, data nung ikaw ay nag-aaral, Marcos. Let's say elementary, Marcos. Tapos ngayon, kunwari high school ka, biglang kalagitnaan o biglang yung K-12. O kunwari, grade 10 ka o grade 11 ka o grade 12 ka. Wala nang Francis Leo Marcos. Di kailangan mong baguhin yung pangalan mo to, kunwari, ang pangalan mo, Big Mama Marcos. Paano yun? Papalitan ng Big Mama Mangusin? Puta, ang hirap nun Biruin mo sa DepEd, sa CHED, o sa mga eskwelahan na pinag-aralan mo, ang kukuha ka kunwari ng Form 138. Kunwari kukuha ka ng Form 138. Ilalagay mo kasi diyan kung anong pangalan nun nire-request mo na kailangan mo ng Form 138 o Form 137. Ang nakalagay diyan, Big Mama Marcos. Okay, re-request ka, Big Mama Marcos. Ngayon, ang nagre-request, si Big Mama Mangusin. Hahanapan ka na ngayon ng ID niyan. Ba't Big Mama Mangusin na po? Yung tatay ko kasi na-cancel yung birth certificate. Pwede bang ganun lang sasabihin mo? Nadamay naman ako. Nanatahimik nga lang ako. Pati mga pirma nila need baguhin. Paano yung sa mga legal doc nila? Di ba? Ang laking problema. Dahil sa pagpapanggap na yan ni Kulaong, kung 4 ang anak niya, 4 ang namomroblema ngayon na kabataan dahil sa katarantaduhan ng kanilang ina. Grabe mga kahombre ko, makikita ho natin dito na sanay talaga ito. Na-i-fixer ang kanyang mga dokumento. Ulitin mo nga ng konti. Pwede rin siguro, mas maganda. 1986, 85, para mas maganda. Kaya na yun.
35. Ganun talaga pagkita ba? Sige. Pwede na. Late registered noong 1985. Sige. Ganun na. So ayan, para sa PSA, no, mas lalo na naming napapatunayan. Parokyano si Kulaong ng lahat ng illegal. Sa kulungan nag VIP. Sa lisensya, fixer. Birth certificate, fixer. Ito nga kanyang passport, fixer. Yung kanyang paglaya, 'di ba umamin siya, meron siyang binayaran, laki ng binayaran niya para makalaya lang siya. Illegal din 'yun. Ngayon, parokyano ng Walker. Nag-iispakol. Nagdadrive ng walang lisensya. Tapos putang ina, ayaw nang napapahiya. Kaya tama yung sinabi ni Attorney Ralph Calinisan Larawan ng kawalang hiyaan sa Pilipinas si Kulaong. Lahat ng illegal 'Di ba? Lahat ng illegal. Tinatangkilik ang mga kasama, mga ex-convict, mga kriminal. Nag-hire ng bodyguard. Illegal. Bawal. Tapos ayaw na naiharap sa presscon. Ayaw nang naiharap sa presscon. Ayaw nang napapahiya, pero 'di ba? Parokyano naman ang illegal. Na kailangan nyo talagang tutukan ang tao na ito. Kasi marami tong kabulastugan na ginawa at ginagawa ng patuloy. Di ba? Imagine niyo yon. Ipipixer ang kanyang birth certificate. Hindi ba isa yan sa mga bagay na maaaring makasira sa inyo? Knowing na itong tao na ito ay isang social media personality at public personality. Di ba? Sa tuwing lalabas yan somewhere. Ruling at the outset, okay, the certificate of live birth of the accused appellant Norman Antonio Mangusin is given more faith and credence by the court, yung branch 28, okay, than the certificate of live birth. Kita nyo? Siya mismo binabasa niya, sinasabi dito na si Norman Mangusin daw ang tunay na mayroong birth certificate. Pero parang pinapalabas niya, siya ay kinakampihan ng korte. Mali pagkakaintindi dito ni Kulaong ulitin natin yung binabasa niya. Of live birth of the accused appellant Norman Antonio Mangusin is given more faith. Given more faith. Yung Norman Mangusin, given more faith than Francis Leo Marcos. And credence by the court, yung branch 28, okay, than the certificate of live birth. Dalawang certificate of live birth. Kaina. Tuwan-tuwa Tuwan-tuwa. Hindi niya alam. Putang ina. Katarantaduhan yung ginagawa niya. Di ba? Lagi na lang uugong yung questions na, hindi ba yan yung may dalawang personalidad? Hindi ba yan yung merong PSA na hawak sa left hand niya at passport na hawak sa right hand niya na magkaiba ang birth date at birthplace? Paano nangyari yun? Di ba? Mapapa-question ka tuloy kung bakit ganon ang sistema sa Pilipinas. Totoo bang mukhang pera lang ang mga taga-PSA? Kaya ganito, di ba? Pera-pera ang labanan. Ngayon, kung hindi totoo yan, dapat lang talaga na nagalawan nyo yan. And actually, nagalawa naman. Na-cancel na nga Ang say... Kaya lang, makapalan talaga ang mukha ni Kulao. Bakit? Nakansela na, ginagamit pa rin niya. Yeah? So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.